Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. For today's video ay panibago na namang online loan application ang ating re-reviewin. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito na bang magiging solusyon sa pera problema natin. Kung bago ka nga lang pala sa channel na ito ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Marami-rami na rin ang mga na-review nating online loan application. Pero ito kayang re-reviewin natin ngayong araw ay yung makatutulong sa oras ng pangangailangan o hindi. At kung balak mo ngang mangutang o mag-loan ay tama ang ginagawa mo na nanonood ka muna ng mga ganitong klase ng videos para at least bago ka mag-loan, bago ka sumubok at bago mo ibigay ang personal information mo, ay makasiguro ka muna na legit at worth it na mag-loan sa OLA na paglo-loanan mo. Dito sa ating review ay tuturuan din kita ng step-by-step procedures kung paano ba mag-loan at kung magkano na lang bang makukuha natin sa amount na ilo-loan natin. At kung talagang desidido ka na at hindi ka na mapigilang mag-loan, ay siguraduhin mong ilimit lamang sa 3 hanggang 5 contacts ang nasa phone book ng iyong cellphone para at least kung mag-message man yung mga agent ng OLA ay hindi lahat masenda ng messages yung nasa phone book mo. At ang OLA nga pala na re-reviewin natin ngayong araw, walang iba kundi ang Lemon Loan. Sing sarap nga kaya ng lemon ang mararanasan natin dito sa OLA na ito o sing asim ang may experience natin dito. Sabay-sabay nating alamin, wag na nating patagalin pa at simulan na natin. Pero oops, teka lang, syempre paalala ulit, bago nyo i-download ang application na ito ay siguraduhin munang mapanood ang video hanggang dulo para makasigurado muna kayo na kung legit ba talaga o hindi ang OLA na ito. Ang laki na nga ng pinagbago ng OLA na ito dahil dati nung napapanood ko yung ads nito ay hanggang 20,000 lang ang pwedeng ma-loan pero ngayon ay hanggang 200,000 na daw ang pwedeng ma-loan. At dito sa OLA na to ay hindi mo na daw kailangan ng salary slip or pay slip. At hindi mo na rin daw kailangan ng proof of income. At isa pa sa hindi mo na rin daw kailangan ay ang bank statement at pwede ka daw makapag-loan. Isang ID lang ang kailangan or isang valid ID lang ang kailangan ay pwede ka na daw makapag-loan. Pero syempre, kahit maganda ang pinapakita sa ads ng mga OLA ay kailangan panoorin pa rin talaga natin yung mga review na ganito hanggang dulo para at least makasiguro pa rin tayo kung legit ba talaga ang ino-offer nila. At ang OLA na ito ay may 4.6 na rating. So dito sa kanilang loan details ay nakalagay sila daw ay SEC registered pero syempre, sabi ko nga lagi sa inyo, hindi lahat ng SEC registered ay legit na makakatulong sa oras ng pangangailangan. Pero hindi ko naman nilalahat. May iba naman talaga na nakatutulong naman talaga. At nakalagay dito, open to all Filipinos as long as you have a valid ID. Tapos, 24-hour service, you can get your loan anywhere, anytime. And yung loan amount is from 2,000 to 20,000 pesos. At ang loan term is mula 91 days hanggang 365 days. So, ang ganda ng pinapakita nila dito, pero i-check pa rin natin kung totoo ba talaga to. At ang OLA na ito ay nirelease noong April 2, 2023. At yung nandun sa kanilang placer, ito yung makikita, borrow up to 20,000 pesos, low set, interest rates, and fastest loans. Fast approve, as fast as 3 minutes daw ay malalaman mo na kung approve ka ba o hindi. At ayon, up to 180 days daw yung nakalagay dito. And safe, trusted, 100% information security. So safe daw ang ating information na ibibigay sa kanila. At pagkatapos ko ang ma-install ay eto na yung lumabas. Nakalagay dito, estimate the maximum loan up to 200,000 pesos. At syempre, para makapag-login tayo ay ilalagay natin yung ating phone number. And click na natin yung borrow money. So after nun, ay ito na yung lalabas. Meron tayong 4 steps na sasagutan dyan. At ang una na nga ay ang personal information. Kung mapapansin natin, may red na asterisk dyan na nakalagay. Yan ay dapat talaga nating masagutan. So una is marital status, kung married ba or single.
Next is highest education, kung ano yung natapos. Email, so dun sa email address, dapat active at nakaka-receive ng mga messages. Tapos kasali din ang Facebook account natin, and current address. At kasama rin dyan ang detailed address, kasama yung street at number ng bahay or building. Next is resident type. Sa resident type, pipili ka lang dyan kung rented ba, o kung kasama ba yung mga parents mo, or owned, or sarili mo na. And then, collection methods. Yung collection methods, dito ka pipili kung saan ipapadala yung perang inutang mo. At ang pwede dyan ay pwedeng e-wallet or bank. Sa e-wallet, ang mga pagpipilian is GCash or GrabPay. Tapos sa bank, ayan, pipili lang kayo. Sa remittance store naman, pwedeng Emily Villar at RD Pawn Shop. At dito na agad tayo sa contact references. Para sa OLA na ito, ay kailangan mo magbigay ng 4 na contact references. So, ilalagay mo lang yung name nung napili mong contact reference, tapos yung kanyang telephone number or cellphone number, tapos kung kaano-ano mo siya. And syempre, make sure lang natin na kapag kukuha tayo ng contact reference at ilalagay natin yung name nila, ay kailangan sabihan natin sila na ginawa natin silang contact reference para kung may tumawag man sa kanila, ay hindi sila magulat na may taong or agent na kukontak sa kanila. At kadalasan naman, kaya lang sila kukontakin ay kapag hindi ka nila ma-reach or hindi ka nila mismo makontak. At susunod naman ay dito na tayo sa identity information. So, pipili lang tayo ng ID na ipipresent natin at pwede ang UMID, driver's license, TIN, passport, SSS, PRC, postal, at marami pang iba. At after mo nga makapili ng ID, ay pipicturean mo yung ID mo at magsiselfie ka kasama yung iyong ID. At syempre, ilalagay mo yung ID number, yung first name, middle name, optional lang. Kung ayaw mo ilagay, ay pwede naman. And then yung last name. Kasama din dyan ang date of birth, tapos gender, kung male or female, tapos yung loan purpose mo. Sa loan purpose, maraming pagpipilian dyan. Pwedeng business expense, personal expense, pay bill, at marami pang iba. At dito naman sa may baba, may nakalagay dito na optional lang naman, pero syempre pag ito naglagay ka pa ng mga additional na mga ganito, ay mas mataas ang chance na ma-approve yung loan mo. So, mga pwede mo ilagay is work ID card, driving license, latest payslip, at other documents. At yun na nga yung last step ng ating sasagutan sa ating application. At eto na yung susunod na lumabas. We are reviewing your credit information. Please wait for a moment. So, dito ay maghihintay tayo kung ma-approve ba tayo sa loan application na ito o hindi. At ayan nga, after 10 minutes na paghihintay is eto na yung lumabas na resulta. So, I am sorry to inform you that your information does not meet our loan requirements for now. Please kindly try again. So, yun nga po ang resulta ng ating application. Hindi po tayo na-approve sa online loan application na ito. Pero syempre, dahil hindi tayo na-approve, nag-check tayo ng mga reviews tungkol dito kung ano ba ang mga naging experience ng mga nakatry na sa OLA na ito. At eto na nga, babasahin natin yung review dito sa online loan application na ito. This app is very convenient to solve the problem of credit score even better. I am too tired to borrow money from my classmates, but luckily I found this. So I want to use this platform to borrow money. I highly recommend everyone to use it. This app platform is very good, very convenient, and you can see the loan interest in very comprehensive way. And the customer service staff are also very good. It solved my borrowing problem very good. So ito namang isa. It was fast and reliable, but when I paid my first loan and want to delete the account system, it says that I still have a loan which I already paid. I guess the app is not working well. I am still thankful with Lemon Loans. So, yun yung ilan sa mga review na nabasa natin dito sa app na ito. So, nasa sa inyo na kung gusto nyo pa rin itry na mag-loan sa online loan application na ito. At dito na nga natatapos ang ating review. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!